Good morning ka-lawyers! Maaga nga tayong gumising ngayon dahil ito ay day 2 ng ating tour sa Boracay. Hinihintay ko na nga yung magsusundo sa akin dito. Heto na nga at nagkita na kami ng tour guide. Ang sabi niya maglakad na lang daw kami kasi maaga pa naman at malapit lang naman daw yung Bulabog Beach. So eto na nga yan mga ka-lawyer, ang Bulabog Beach sa kabilang station ng Boracay. Sa parte nga ito ay nagtitipon-tipon yung mga tao para sa kanilang tour adventure. At dito din pala nakapark ang mga boat. Dahil sa tagal ng paghihintay, eto nga at papunta na kami. Mga 30 minutes din ako nagantay. Kasi naman hindi daw pwedeng umalis ang boat nang hindi kompleto. Ang minimum nga na kasya na hinahantay nila ay dapat 40 packs kada boat. Dahil wala na rin at hindi naaabot sa 40 packs, umalis na kami agad. Mahigit 35 na din kami, pwede na siguro. Na-amaze nga ako dito pa lang. Kasi naman dito pa lang yung tubig crystal clear na. Tapos samahan mo pa ng magandang view. Ayan o, yung para mga condo type na bahay na nasa taas ng bato. Tapos magaganda na rin yung mga corals. Pwede na nga din dito maligo kasi wala namang mga sea urchins. Napahinto nga lang kami saglit at na-traffic dahil nagkadikit-dikit yung mga boat sa harap namin. Medyo mahaba-haba din yung biyahe natin ngayon. Ang unang pupuntahan nga natin ay ang Puka Beach. Noong una hindi ko talaga alam na Puka Beach pala ang pupuntahan. At nagulat nga ako sa tuwa dahil kasama pala siya sa island hopping namin. Sa mga Facebook post ko lang kasi nakikita yun. At gandang-ganda nga ako sa beach na yun. Pero bago ang lahat, flex ko lang tong island na daanan namin. Grabe, lakas maka-vibes ng Palawan. Napakalinaw ng tubig at meron pang kuweba na pwedeng gawing spot din. Sana isama nila sa tour yan. Hindi ko nga sure kung yan ba yung Crocodile Island na sinasabi nila. Kung titignan mong mabuti para siyang may underground na kuweba din. Pagkalagpas nga sa mga bato-batong to, nasilayan ko nga yung napakaputing buhangin. Ayan na daw pala yung Puka Beach. At natuwa na naman nga ako dahil sobrang damang-dama ko ang aking expectation. Etong pinagdaungan pala ng bangka namin ay yung bungad. Oo, bungad pa lang yan. Doon nga pala sa kabilang side nito ay yung perfect sunset view. Hindi ko na nga napuntahan dahil limitado lang ang oras. Dito nga sa Puka Beach ang perfect na crystal clear kayak dahil sobrang clear naman talaga ng tubig. Dito ko rin talaga sana gusto mag-swimming. Kaso nga lang nakalimutan ko magdala ng backpack. Wala akong pamalit na damit kaya wala akong dalang baon. At ang dala-dala ko nga lang ay wallet at cellphone. Dito nga rin ako muntik na iwanan ng boat. Ako na lang pala hinahantay nila. Dahil nga sa parting to na-amaze talaga ako ng sobra. Nung nakita ko nga yung boat na parang papaalis na sila, bigla akong tumakbo ng mabilis. Nakakatawa talaga yung parting yun. Flex ko nga rin pala itong napakagandang coral. Ay hindi pala, mga simpleng bato-bato lang to na may maraming lumot na binabahayan ng maliliit na isda. Ang sarap nga nila kuhanan ng video at mga pictures. Hindi sila naiilang sa tao. Ang sunod nga na activity namin ay ang snorkeling. Dito naman ang hinayang din na naman ako. Kasi gusto ko talagang mag-snorkeling. Libre lang naman yung goggles niya. Pero magbabayad ka na 100 pesos. Pero masaya naman. Dahil nga napakalinaw ng tubig at maraming corals at isda kang makikita dito. Sana talaga nagdala ako ng pamalit. Pero ayos na rin, na-enjoy ko na rin naman yung viewing. Ayan o, sobrang daming maliliit na isda. Sa pangatlong pinuntahan nga namin ay dumaong muna kami sa Katiklan Island. Dito sa parting ito ay magla-lunch na kami. Dito naman sa parting to ay mabato-bato ang texture ng buhangin. Medyo color brown at may mga itim-itim na parte. Pero bago ka makarating sa loob, tatawid ka muna sa maliit na tulay na ito. Ito nga yung mga pangkaraniwang bakawan na makikita mo. Masarap din siguro mag-alaga ng mga alimango at hito dito. Dito nga din sa parting to yung may mga malalaking kaldero na pwede kang lutuin. Oo, kawa nga pala yung tawag doon. Tama lang yung view niya na parang rest house. At ito nga yung sinasabi kong mga kawa. Papasok na nga pala tayo sa loob kasi nagugutom na ako. Syempre, pag mga gantong kainan, kailangan mo rin pumila. Ayan na nga at umatake na agad ako. Dahil gutom na nga ako, plinano kong kuhain lahat. Kuhain lahat ng klase ng pagkain na meron sila. Aba, syempre, nagbayad ako para matikman ko naman lahat. Kaperanggot nga pala yung kinuha kong kanin kasi mas dinamihan ko yung ulam. Syempre, hindi mawawala yung hipon. Ayan na nga, nakapila na nga ako sa may malaking kawa. Shout out nga pala sa photographer namin, napakagaling ni kuya. Lahat may magagandang kuha. Hindi ka uuwing luhaan sa mga pictures mo.
Pagkatapos nga namin kumain, nadaanan nga namin tong Magic Island na tinatawag. Nasa tapat nga lang pala siya ng Crystal Cove Island. Oo, dito kasi yung huling spot na pupuntahan namin. Ayan no. Maganda din talaga yung activity dito. Kaso hindi na ako nag-avail kasi medyo mahal. Pero ayos lang kasi tong island na to, sapat na. Parang kamukha din siya ng Puka Beach yung buhanginan niya. At meron mga malalaking batong parte. Pero the best pa rin talaga yung Puka Beach. Yung activity nga na sinasabi ko ay dun pa yun sa taas papasok ka. Yung para siyang may kuweba sa loob. Tapos pwede kang mag-underground viewing. Yung meron kang malaking helmet sa ulo mo. Oo, ganun siya. Meron nga nag-avail ng activity na mag-asawa. Dahil medyo matagal nga ang activity na yun at aabutin ka ng halos 1 oras, hindi ka na mahihintay ng bangka. Kaya ang gagawin ay mauuna na lang pabalik ng Boracay. At babalikan ka na lang after 1 hour. So heto nga ang ginawa ko dito sa Crystal Cove. Nag-video-video na lang ako at mga picture-picture. Syempre gusto ko rin mag-swimming kaso nga wala akong dalang baong pamalit. Pero ayos na din kasi sulit din naman at nasilayan ko tong magandang island na to. Na ang ganda ng view, malinis at crystal clear ang tubig. Grabe, hindi ka talaga magsisisi sa ibabayad mo dito sa Boracay. Kahit mag-1 linggo ka pa dito. Hindi ka talaga magsasawa sa mga nakikita mo. At dito nga sa island na to nagtapos ang tour. Nung nakababa na nga kaming lahat, kinuhanan ko nga pala ulit itong Bulabog Beach. Madami daw mga politiko ang nagmamay-ari ng mga property doon. At dinaanan ko nga din pala itong malaking lake dito sa loob ng Boracay. Nung napanood ko nga sa balita to, napakadaming basura. Pero ngayon tignan mo naman, may mga batang namimingwit pa. Napakagaling talaga ng ating Presidente Duterte. Buti na lang talaga pinalinis ni Duterte ito. Dahil kung hindi ay napakadugyot dito sa Boracay. At eto nga huling dinaanan ko dito sa Boracay. Grabe, ang ganda dito guys. Ayoko na umuwi. Ayoko na bumalik sa Saudi. Dito na ako sa Boracay. Grabe, bawat sulok ang ganda. Kulang yung 3 days and 2 nights mo para libutin lahat ng buong island. Hanggat maaari mag 1 week ka na lang.